Inalayan mo ng lahat, panahon, yaman, at dangal. Pero sa isang iglap, ipinagpalit ka lang sa mas bata at mapang-akit. Akala ni Marco, mananatiling bulag si Isabela habang ninanakaw nito ang kanyang kinabukasan para sa kabit. Ngunit sa likod ng bawat haplos, may matalas na patalim na palapit na sa kanyang lalamunan. Sino ang huling tatawa kapag ang reyna ay nagdesisyon nang bawiin ang kanyang trono? Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng isang taksil? Huwag kang mag-alala, Kirsten. Hindi niya mahahalata. Masyado siyang bilib sa sarili niya bilang reyna ng kumpanya para isipin na ang sarili niyang asawa ay niloloko na siya sa ilalim ng sarili niyang bubong. At isa pa, nakita mo ba ang mga kamay niya kamakailan? Kasing aspalto na sa aspang dahil sa trabaho. Wala na siyang kakinisan. I can't even stand to touch her anymore, honestly. Ang boses ni Marco ay parang isang matalas na patalim na dahan-dahang humihiwa sa aking pandinig, diretso sa aking puso. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng kanyang opisina dito sa bahay. Bit-bit ang isang mamahaling silk necktie na binili ko bilang regalo para sa aming ika-10 anibersaryo. Sa kusina, dahan-dahang kumukulo ang niluluto kong adobo, ang paborito niyang ulam na tiniis kong ihanda kahit kapos ako sa tulog mula sa magdamag na pag-aayos ng aming mga legal na dokumento para sa bagong merger ng kumpanya. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang seda ng necktie na hawak ko ay tila naging kasing bigat ng bakal. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila bawat patak ng ulan na unti-unting lumulunod sa aking pagkatao. Ang lalaking sinuportahan ko mula noong wala pa siyang pangalan. Ang lalaking pinaglaanan ko ng lahat ng aking lakas at pangarap hanggang sa makalimutan ko na ang sarili kong kapakanan. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ko sa regalo. Ang mahina at banayad na tunog ng seda na humahalik sa malamig na sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa aking pandinig. Bagaman, wala itong ingay na nilikha. Napatingin ako sa aking sariling mga kamay, ang mga kamay na tinawag niyang kasing aspalto ng aspalto. Doon, sa ilalim ng liwanag ng koridor, nakita ko ang isang maliit na pilat sa aking hintuturo. Nakuha ko ang pilat na yon. 10 taon na ang nakalilipas noong nagluluto ako ng aming unang hapunan sa maliit at barong-barong naming apartment. Wala kaming pera noon, kaya pinagtiyagaan kong ayusin ang lumang kalan na pumutok at nakasugat sa akin. Hinimas ko ang pilat na yon. Ang bawat gatla ng aking mga palad ay saksi sa bawat gabing hindi ako natulog para lamang masiguradong may magandang bukas siya. Ang mga kamay na ito ang naglaban ng kanyang mga barong noong wala pa kaming pambayad sa laundry. Ang mga kamay na ito ang humawak sa kanya noong gumuho ang una niyang negosyo. At ngayon, sa paningin niya, ang mga huwaran ng aking pagsasakripisyo ay naging dumi na lamang na dapat niyang pandirihan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, ngunit ang aking mga mata ay nanatiling tuyo. May mga sakit na masyadong malalim para idaan sa luha. Ang pananakit sa aking dibdib ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging isang pisikal na bigat na tila bumabali sa aking mga buto. Narinig ko ang kanyang mahinang tawa mula sa loob. Ang tawang dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila halakhak ng isang demonyong bumabastos sa aking dangal. Dahan-dahan akong umatras mula sa pintuan. Ang bawat hakbang ay tila paglayo sa lahat ng pinaniwalaan ko sa loob ng 10 taon. Tumingin ako sa paligid ng aming malawak at marangyang bahay. Ang mga gintong palamuti, ang mga mamahaling muebles, lahat ng ito ay itinayo sa pundasyon ng aking pagmamahal na ngayon ay niluraan na lamang niya. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa kanya, sa dinami-dami ng kulog at kidlat na hinarap ko para lang manatili siyang ligtas. Bakit sa huli? Ako pa ang naiwan na mag-isa sa gitna ng ulan. Ganito na lang ba ang halaga ng isang babaeng nagmahal
nang higit pa sa kanyang sarili. Isang basahan na matapos gamitin ay itatapon na lang sa tabi dahil may bago ng kislap na nakita. Hindi ako kumibo, hindi ako sumigaw. Hinayaan ko ang dilim ng koridor na bumalot sa aking anyo. Ngunit sa bawat pintig ng aking puso, isang panunumpa ang unti-unting nabubuo. Kung ang mga kamay na ito ang nag-angat sa kanya sa kaitaasan, ang mga kamay rin na ito ang magpaparamdam sa kanya kung gaano kasakit ang bumagsak sa lupang kanyang kinalimutan. Good morning, sweetheart. Napuyat ka ba kagabi? Parang ang lalim ng iniisip mo habang tinititigan mo ang kape mo. Ang boses ni Marco ay puno ng lambing. Ang uri ng lambing na dati ay nagpapatalon sa aking puso sa tuwa. Umupo siya sa tapat ko. Ang kanyang mukha ay maaliwalas. Tila walang bakas ng lason na binitawan niya kagabi sa loob ng kanyang opisina. Kinuha niya ang aking kamay, ang kamay na tinawag niyang magaspang, at dahan-dahan itong hinagkan. Ramdam ko ang pangingilabot na gumagapang sa aking balat. Ang kanyang labi sa aking balat ay tila uod na gumagapang, nakakadiri at nakakasuka. Hindi naman, Marco. Marami lang talagang kailangang asikasuhin sa opisina. Alam mo naman, ang merger natin sa mga banyaga ay hindi biro. Mahinahon kong sagot. Pinilit kong panatilihin ang aking mukha na tila isang kalmadong lawa kahit na sa ilalim nito ay may naglalakihang alon ng galit. Iyon nga ang gusto kong pag-usapan, Bella. I need your signature for the additional capital in Project Heritage. Alam mo namang ito ang pangarap ko, di ba? To honor your father's legacy. Sabi niya habang inilalapag ang isang asul na folder sa tabi ng aking plato. Tumingin ako sa folder. Alam ko ang laro niya. Ang perang hihingin niya ay hindi mapupunta sa kumpanya. Mapupunta ito sa mga kuko ni Kirsten. Kanina lang bago ako bumaba, nakita ko ang notification sa aming shared business account. Isang malaking halaga ang inilaan para sa isang tanyag na jewelry shop sa Makati. Isang brilyanteng kwintas na tiyak na hindi para sa akin. Pumasok si Lola Muring mula sa kusina, dala ang bagong luto na sinangag. Nahuli ng kanyang matatandang mata ang aking tingin. Si Lola Muring ay kasama na namin mula noong nagsisimula pa lang kami. Nakita niya ang bawat luha ko, bawat puyat at bawat sakripisyo. Noong lumapit siya para magsali ng tubig, naramdaman ko ang kanyang kulubot, ngunit mainit na kamay na saglit na humawak sa ilalim ng aking braso. Isang tahimik na pagdamay, isang paalala na hindi ako nag-iisa sa bahay na ito na puno ng kasinungalingan. Lola, pakidala naman ng gamot ko sa taas mamaya. Utos ni Marco nang hindi man lang tinitingnan ng matanda. Ang kawalan niya ng galang sa taong nag-alaga sa amin ay tila isang sampal na muling nagpaalala sa akin kung gaano siya kabilis makalimot sa kanyang pinagmulan. Nang makaalis si Lola Muring, muling lumingon sa akin si Marco. May inilabas siyang isang puting papel mula sa bulsa ng kanyang barong. And also, Bella, can you sign this too? Draft lang ito para sa temporary power of attorney habang nasa biyahe ka sa susunod na buwan, para hindi na tayo maabala sa mga emergency decisions. Tiningnan ko ang papel. Blanko ito. Walang nakasulat na kahit anong detalye. Tanging ang linyang nakalaan para sa aking pirma. Ang katusuhan niya ay tila isang itim na usok na bumabalot sa aming hapagkainan. Gusto niyang ibigay ko sa kanya ang susi ng aking kaharian habang nakapikit ang aking mga mata. I'll look at it later, Marco. I have a meeting at 9. Sabi ko habang tumatayo. Hindi ko na kayang tagalan ang amoy ng kanyang pabango na dati ay paborito ko. Ngunit ngayon ay tila amoy ng pagkabulok. Tumuloy ako sa banyo ng master bedroom at isinara ang pinto. Hinarap ko ang aking sarili sa malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay mukhang matanda, pagod, at may mga matang tila nawalan na ng kislap. Hinawakan ko ang aking mukha. Sino ka na ba, Isabela? Saan napunta ang matapang na anak ng isang Reyes? Kinuha ko ang aking lipstick at dahan-dahang pinulahan ang aking mga labi.
Ang kulay nito ay tila dugo sa gitna ng aking maputlang mukha. Kung gusto ni Marco ng isang asawang sunod-sunuran at bulag, ibibigay ko yon sa kanya. Ngunit sa likod ng bawat pirma at bawat ngiti, sisiguraduhin kong ang bawat hakbang niya ay patungo sa bangin na ako mismo ang maghuhukay. Tiningnan ko ang blankong papel na dala ko sa aking bag. Isang pirma, isang desisyon, isang buhay na malapit ng magbago. Ganito na lang ba? Ang pag-ibig ba ay palaging nagtatapos sa pagtataksil? O baka naman ang pagtataksil ay ang paraan ng tadhana para gisingin ang isang reynang masyadong naging kampante sa kanyang trono? Lumabas ako ng kotse habang ang langit ng Maynila ay unti-unti nang nagdidilim, tila nakikiramay sa bigat na dinadala ko. Huminto ako sa harap ng isang lumang gusali sa Binondo, ang orihinal na opisina ni tatay. Dito nagsimula ang lahat. Dito niya binuo ang bawat pangarap na ngayon ay tinatamasa namin ni Marco. Pagpasok ko, sinalubong ako ng amoy ng lumang kahoy na nara at alikabok ng nakaraan. Ito ang amoy ng pagsisikap, ang amoy ng katapatan. Ngunit nang makarating ako sa dulo ng pasilyo, sa dating silid ni tatay na ginagamit na ngayon ni Marco bilang imbakan ng kanyang mga lumang dokumento, may kung anong kumurot sa aking dibdib. Ang silid na dati ay puno ng dangal ay tila naging isang basurahan na lamang. Nakita ko ang mga kahon na luma at sira-sira na nakatambak sa isang sulok. Habang tinitingnan ko ang paligid, may isang bagay na kuminang sa loob ng isang bukas na basurahan sa ilalim ng mesa ni Marco. Dahan-dahan akong yumuko at kinuha ang maliit na bagay na yon. Ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok. Ito ang silver tie clip ni tatay, ang tanging alaala na iniwan niya sa akin bago siya pumanaw. May nakaukit pang maliit na titik na R para sa aming apelyidong Reyes. Ito ang lucky charm niya, ang simbolo ng kanyang integridad. At ngayon, narito ito, itinapon sa tabi ng mga lumang resibo at balat ng pagkain ni Marco. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinupunasan ko ang dumi sa tie clip. Isang matinding alon ng puot ang bumalot sa akin. Hindi lang ako ang trinidor ni Marco, maging ang alaala ng taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong maging tao ay binaboy niya rin. Ma'am Isabela, nandito na po ang mga dokumentong hiningi ninyo. Boses iyon ni Attorney Ramos, ang matapat na abogado ni tatay na ngayon ay lihim kong kinuha. Salamat, Attorney. Totoo ba ang hinala ko? Tanong ko habang nananatiling nakatingin sa tie clip sa aking palad. Bumuntong hininga ang matanda at iniabot sa akin ang isang makapal na folder. Opo, ma'am. Isinangla ni Marco ang gusaling ito 6 na buwan na ang nakalilipas. Ginamit niya ang inyong pekeng pirma para makuha ang loan. Ang masama pa rito, ang perang nakuha niya ay hindi pumasok sa kumpanya. Inilipat ito sa isang offshore account na nakapangalan sa isang shell company. Ramdam ko ang pag-akyat ng init ng dugo sa aking ulo. Ang gusaling ito ay hindi lamang semento at bakal para sa akin. Ito ang kaluluwa ni tatay. At balak itong hayaang maembargo ni Marco para lang mapondohan ang marangyang buhay nila ng kanyang kabit. Sino ang katuwang niya sa bangko, Attorney? Hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Tanong ko, ang boses ko ay kasing lamig na ng simoy ng hangin sa labas. Iyon ang hindi ko pa matiyak, ma'am. Mukhang may malakas siyang kapit sa loob. Pero huwag kayong mag-alala, inihahanda ko na ang lahat ng ebidensya para sa isang forensic audit. Tugon ni Attorney Ramos. Eksaktong paglabas ko ng gusali, isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan. Kasunod, ang biglang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Hindi ako tumakbo pa silong. Hinayaan ko ang malamig na tubig na pumatak sa aking mukha. Hinahaluan ang mga luhang kanina ko pa, pinipigilan. Tumingala ako sa madilim na langit, habang ang bawat patak ng ulan ay tila nagpapatibay sa aking pasya.
Hawak ko ng mahigpit ang tie clip ni tatay sa aking palad hanggang sa bumaon ang talim nito sa aking balat. Babalik sa akin ang lahat, tatay. Ang bawat sentiimo, ang bawat dangal na tinapaktapakan niya, at ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata. Sisiguraduhin kong ang ulan na ito ang maghuhugas sa lahat ng dumi na dinala ni Marco sa ating pangalan. At kapag natapos ang bagyong ito, wala nang matitira sa kanya kundi ang basurang pinagtabuyan niya sa atin. Surprise, sweetheart! Para sa'yo, dahil alam kong pagod na pagod ka na sa mga negosasyon natin kamakailan. Iniabot ko kay Marco ang susi ng isang kulay abo at makintab na sports car na nakaparada sa tapat ng aming garahe. Ang sikat ng araw ay tumatama sa metalikong balat ng sasakyan na tila kumikinang na parang isang premyo. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas sa gulat at labis na katuwaan. Mabilis niya akong niyakap at binuhat ng bahagya habang ako naman ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang aking muka ay nakatago sa kanyang leeg. Kung alam lang niya ang tunay na kulay ng regalong ito, ang sasakyang yan ay hindi sa kanya. Nakapangalan yan sa kumpanya bilang isang executive asset na maari kong bawiin sa isang iglap lamang kapag dumating ang tamang oras. Pero sa ngayon, hahayaan ko siyang malasing sa karangyaan. Nang gabing iyon, nagdaos kami ng isang maliit na pagtitipon sa aming hardin. Inimbitahan ko ang kanyang mga piling kaibigan at ilang business associates, ang mga taong mahilig niyang pagyabangan. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga bisita, suot ang aking itim na sutlang gown, nararamdaman ko ang mga mata ni Kirsten na nakamasid sa akin mula sa malayo. Naroon din siya, bilang assistant daw ng isa sa mga kasosyo ni Marco. Ang kapal ng kanyang muka ay kasing kapal ng make-up na suot niya. Lumapit ako kay Marco na nooy abala sa pagpapaliwanag tungkol sa makina ng bago niyang laruan. Dahan-dahan kong inayos ang kanyang kwelyo, ang aking mga daliri ay marahang dumampi sa kanyang balat. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ang aking mga labi ay nakakurba sa isang matamis na ngiti. Mahal na mahal kita, Marco. Alam mo namang gagawin ko ang lahat para lang manatili kang masaya sa piling ko, di ba? Bulong ko sa kanya, sapat na para marinig ng mga taong nakapaligid sa amin. Nakita ko ang paninigas ng katawan ni Kirsten sa hindi kalayuan. Ang brilyanteng kwintas na suot niya, ang kwintas na binili ni Marco gamit ang pera ng aking ama, ay tila sumasakal sa kanya habang nakikita niya ang pagmamahal ko sa aking asawa. Sa bawat haplos ko kay Marco, nararamdaman ko ang bawat hiwa ng selos sa mukha ng kabit niya. Iyon ang aking maliit na tagumpay sa gabing ito. Nang matapos ang party at mahimbing na ang tulog ni Marco dahil sa sobrang alak, dahan-dahan akong bumangon. Pumunta ako sa kanyang study room at tinignan ang maliit na vault na nakatago sa likod ng isang painting. Sa pamamagitan ng kamera, nalihim kong ipinalagay sa kisame noong nakaraang linggo, nakuha ko ang kombinasyon nito. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang isang kulay pulang folder. Hindi ito kasama sa mga legal na dokumento ng kumpanya. Nang buksan ko ito, ang aking puso ay tila nakarinig ng isang malakas na tunog ng pagkabasag. Hindi lang pera ang ninanakaw ni Marco. May mga listahan dito ng mga ari-arian ni tatay na matagal na palang nailipat sa ibang pangalan. Mga pangalang hindi ko kilala. Sino ang mga taong ito? Bakit tila mas malalim pa ang planong ito kaysa sa simpleng pagnanakaw? Bumalik ako sa silid at tiningnan ang natutulog na anyo ni Marco. Ang kanyang paghinga ay regular. Ang kanyang mukha ay tila isang inosenteng bata. Nakakatakot isipin na sa likod ng mukhang ito ay may isang halimaw na dahan-dahang kumakain sa lahat ng pinahalagahan ko. Hinaplos ko ang kanyang buhok, isang malamig at makahulugang haplos. Matulog ka ng mahimbing, Marco. Enjoy your toys while you can. Ang huling alaala ko bago ako pumikit ay ang kanyang tinig kanina
habang nagyayabang sa kanyang mga kaibigan. Iba talaga kapag mahal na mahal ka ng asawa. Kahit anong hilingin ko, ibinibigay niya ng walang tanong. Hindi niya alam, ang bawat oo ko ay isang hakbang palapit sa kanyang sariling hatol. Ang bitag ay nakalatag na at siya mismo ang masayang naglalakad patungo sa gitna nito. Iniisip na siya ang hari, habang sa katotohanan, isa lamang siyang piraso sa larong ako ang nagkokontrol. Marco, kailangan nating maghigpit ng sinturon. May ginagawang internal audit ang mga investors mula sa abroad. At pansamantala nating kailangang i-freeze ang mga non-essential funds para hindi tayo ma-question. Ito ang mga salitang binitawan ko habang nag-aalmusal kami kinabukasan. Nakita ko ang biglang pagbagsak ng balikat ni Marco. Ang baso ng juice na hawak niya ay tila muntik ng madulas sa kanyang mga kamay. Para sa isang taong sanay na gumastos ng perang hindi naman niya pinaghirapan, ang salitang audit ay parang isang sumpa na nagpapatigil sa kanyang mundo. Pero Bella, paano ang mga ongoing projects ko? Paano ang mga commitments ko? Tanong niya. Halatang nanginginig ang boses sa kaba. Hindi niya masabi na ang commitments na tinutukoy niya ay ang bagong condo unit na ipinangako niya kay Kirsten. Pasensya na, mahal. Maging ang mga credit cards ko ay nilimit ko muna. Mas mabuti nang mag-ingat kaysa mawala sa atin ang tiwala ng mga stockholders, di ba? Sagot ko nang may kasamang malambing na haplos sa kanyang pisngi. Ang bawat haplos ko ay tila isang babala na hindi niya mabasa. Nang hapong iyon, habang nasa loob ako ng isang mamahaling butik para kunwari ay tumingin ng mga bagong gamit, nakita ko sila sa kabilang bahagi ng mall. Nagtatalo sila. Hindi ko kailangang lumapit para marinig ang kanilang mga boses. Ang mukha ni Kirsten ay puno ng pagkadismaya habang tinitingnan ang isang itim na credit card na tila hindi tinanggap ng cashier. Ang mukha naman ni Marco ay namumula sa hiyang nararamdaman sa harap ng mga sales lady. Ang kristal ng kanilang ugnayan ay nagsisimula na ring magkaroon ng lamat dahil sa kakulangan ng kinang ng pera. Ngunit ang tunay na lamat sa aking puso ay nangyari pag-uwi ko sa bahay. Nadatnan ko si Lola Muring na nakasandal sa pader ng kusina, namumutla at tila hirap na hirap huminga. Mabilis ko siyang nilapitan at inalalayan. Lola, anong nangyari? Marco, tulungan mo ako. Sigaw ko habang pilit na pinatatayo ang matanda. Lumabas si Marco mula sa kanyang opisina. Suot ang kanyang mamahaling robe. Bitbit ang isang baso ng whiskey. Tumingin lang siya kay Lola Muring nang may halong inis. Bella, baka pagod lang yan. Bakit ba kailangang mag-eskandalo? Bigyan mo na lang ng pera para makabili ng gamot bukas. Busy ako. May inaayos akong tawag. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo ko sa narinig ko. Ang taong ito na pinakain, inalagaan, at minahal ni Lola Muring simula noong panahong wala pa siyang pambili ng sariling sapatos, ay nagagawa siyang tratuhin na parang isang sirang kagamitan na pwedeng bayaran na lang para tumahimik. Ang kawalan ng puso ni Marco ay tila isang malaking pader na tuluyan ng naghihiwalay sa aming dalawa. Hindi siya kagamitan, Marco. Tao siya. Pamilya natin siya. Bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa matinding galit na pilit kong ikinukulong. Whatever, just make sure hindi siya mag-iingay sa gabi. Masakit ang ulo ko. Sabi niya, bago tuluyang isara ang pinto ng kanyang opisina. Dinala ko si Lola Muring sa kanyang silid. Sa ilalim ng maliliit na bumbilya ng kanyang kwarto, binalot ko siya ng makapal na kumot. Kumuha ako ng mainit na tubig at dahan-dahang pinunasan ang kanyang noo. Ang bawat kunot sa kanyang mukha ay tila isang mapa ng katapatan na hinding-hindi mauunawaan ni Marco. Sa sandaling iyon, habang sinusubuan ko siya ng lugaw, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hindi ito ang malaking mansyon na ito, kundi ang malasakit na naririto sa maliit na silid na ito.
Salamat anak. Pasensya ka na sa akin. Mahinang sabi ni Lola Muring habang hinahawakan ang aking kamay. Wala kang dapat ihingi ng pasensya, Lola. Ako ang dapat humingi ng tawad dahil hinayaan kong magtagal ang isang halimaw sa buhay natin. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang puting buhok. Biglang umilaw ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensa mula sa aking abogado. Ang tunay na audit ay tapos na at ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni Marco ay nasa kamay ko na. Tumingin ako sa bintana kung saan ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak sa bubong. Ang bawat tunog ng tubig ay tila isang hudyat na ang panahon ng pagtitiis ay malapit nang matapos. Handa na ang lahat para sa huling yugto. Handa na ang lahat, Madam Isabela. Isang senyas niyo lang. Sisimulan na natin ang pagbagsak ng imperyong akala niya ay sa kanya. Sabi ng boses sa kabilang linya. Napatitig ako sa kawalan. Sino ang mag-aakalang ang taong pinakamalapit sa iyo ang siya ring magiging mitya ng sarili niyang pagkawasak? Ang pagbilang ng kanyang mga oras ay nagsisimula na. Policy. Ang bango ng mga mamahaling liryo ay humahalo sa amoy ng pinakamasarap na alak sa loob ng engrandeng ballroom ng Hyatt. 15 taon ng race group, 15 taon ng pawis, dugo, at mga pangarap na itinayo ko. Suot ko ang isang kulay pulang gown na tila nagnininga sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Sa aking tabi, si Marco ay mukhang isang perpektong Ginoo sa kanyang pasadyang tuxedo, abala sa pakikipagkamay at pagngiti sa mga pinakamayayamang negosyante sa bansa. Bella, handa ka na ba? This is the highlight of the night. Bulong niya sa akin, sabay haplos sa aking likod. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga daliri. Alam ko ang iniisip niya. Akala niya, sa gabing ito, sa harap ng lahat, muli niyang makukuha ang buong tiwala ko at ang mga karagdagang shares na kailangan niya para tuluyang sakupin ang kumpanya. Nagsimulang humina ang mga ilaw. Tumayo si Marco sa gitna ng entablado, hawak ang isang mikropono. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ladies and gentlemen, tonight is not just about business. It's about the woman who made everything possible. Isabela, my love, can you join me here? Naglakad ako paakyat. Ang bawat hakbang ko ay tila isang martsa patungo sa digmaan. Nang makarating ako sa tabi niya, lumuhod siya sa isang tuhod. Narinig ko ang mahinang singhap ng mga tao sa paligid. Inilabas niya ang isang maliit na pelus na kahon na may lamang dambuhalang brilyante. 10 taon na tayong kasal, pero gusto kong sabihin sa harap ng lahat na ikaw pa rin ang tanging reyna ng buhay ko. Will you marry me again? And let's build a bigger future together? Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkukunwari, umaapaw sa kasinungalingan. Ngumiti ako. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Bago ko sagutin yan, Marco, may inihanda akong maikling video para sa'yo. Isang pagbabalik tanaw sa lahat ng sikreto ng ating tagumpay. Lumingon ako sa dambuhalang screen sa likod namin. Inasahan ng lahat ang mga larawan ng aming kasal at mga charity events. Ngunit ang unang lumabas ay ang malinaw na kopya ng mga bank statements, ang mga ilegal na paglilipat ng pera mula sa account ng aking ama patungo sa isang offshore account. Sinundan ito ng mga malilinaw na litrato ni na Marco at Kirsten sa loob ng isang mamahaling hotel, magkayakap at nagtatawanan habang hawak ang mga alahas na binili gamit ang perang ninakaw sa kumpanya. Ang kaninang puno ng bulungan na ballroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mukha ni Marco ay nawalan ng kulay, tila naging isang bangkay sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga kamay na hawak ang singsing ay nagsimulang manginig ng malakas. Anong ibig sabihin nito, Bella? Utal niyang tanong. Ang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi ko siya sinagot. Kinuha ko ang baso ng pulang alak mula sa waiter na dumaan. Sa harap ng lahat, dahan-dahan kong hinubad ang aking lumang singsing sa kasal.
at hinayaan itong mahulog sa loob ng baso. Ang tunog ng paglubog ng ginto sa likido ay tila isang huling hudyat ng aming katapusan. Inilapag ko ang baso sa mesa sa harap niya. Tapos na ang palabas, Marco. Ang audit na sinasabi ko, tapos na rin. At ang mga pulis na nasa labas, sila ang susundo sa'yo para sa kasong estafa at falsification of documents, dahan-dahan kong sabi. Ang bawat salita ay malinaw at matalas. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Pumasok ang mga lalaking nakauniforme, kasunod si Attorney Ramos. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ang ilan ay kumukuha ng video. Ang kahihiyang nararamdaman ni Marco ay tila isang malakas na sampal na hindi niya kayang takasan. Habang hinahawakan siya ng mga pulis sa magkabilang braso, biglang nagwala si Marco. Tumingin siya sa akin nang may halong galit at desperasyon. Akala mo ba panalo ka na, Isabela? Akala mo ba malinis ang lahat? Hindi mo alam ang buong katotohanan. Hindi mo alam kung paano talaga namatay ang tatay mo. Hindi lang ako ang pumatay sa alaala niya. May hindi ka alam tungkol sa gabing nawala siya. Ang kanyang huling sigaw ay naging sanhi ng muling paghinto ng aking mundo. Ang lamig na naramdaman ko ay hindi na nagmula sa aircon ng hotel, kundi mula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Anong sinasabi niya? Ano ang kinalaman niya sa pagkamatay ni tatay na akala ko ay isang simpleng atake sa puso? Pinanood ko siyang kaladkarin palabas habang ang mga tao ay nakatingin sa akin nang may halong awa at gulat. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng entablado, mag-isa, bitbit ang isang tagumpay na biglang naging mapait dahil sa isang bagong misteryong iniwan niya. Ang katahimikan sa loob ng aming mansyon ay mas nakabibingi pa kaysa sa ingay ng mga bulungan sa ballroom kanina. Nakatayo ako sa gitna ng sala, yakap ang aking sarili habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng bahay na ito. Ang bawat gamit, ang bawat disenyo ay tila mga anino ng isang buhay na akala ko ay totoo. Ngunit isa palang malaking kasinungalingan. Kaninang madaling araw, mabilis na kumalat ang balita. Ang Reyes power couple ay tuluyan ng naghiwalay sa gitna ng isang malaking iskandalo. Pero hindi yun ang nagpapagulo sa isip ko. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila may kasabay na tanong na paulit-ulit na bumubulong. Ano ang ibig sabihin ni Marco tungkol kay tatay? Ang sakit ng pagkakaloko niya sa akin ay hinaluan ng isang mas matinding takot. Ang takot na baka ang kamatayan ng aking ama ay hindi isang aksidente, kundi isang krimen. Ma'am, nasa labas po si Miss Kirsten. Pinipilit po niyang pumasok para kunin ang mga gamit niya na naiwan daw sa sasakyan ni Sir Marco. Boses iyon ng aming security guard sa intercom. Hayaan mo siyang pumasok, pero bantayan mo ang bawat galaw niya. Maikli kong sagot. Ilang sandali pa, pumasok ang babaeng sumira sa aking tahanan. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Wala na ang mapang-asar na ngiti. Ang kanyang buhok ay tila hindi naayos at ang kanyang mukha ay puno ng galit sa halip na pagsisisi. Nasaan ang mga gamit ko, Isabela? At nasaan si Marco? Bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag ko? Sigaw niya, ang boses niya ay nanginginig sa desperasyon. Tiningnan ko siya ng diretso, mula ulo hanggang paa. Wala na si Marco, Kirsten, at wala na rin ang perang inaasahan mo sa kanya. Ang sasakyang sinasabi mo, nakapangalan yon sa kumpanya at kasama na sa mga na-impound na asset. Kung gusto mo ng mga damit mo, naroon ang mga yon sa basurahan sa labas ng gate. Doon sila nararapat. Hindi mo pwedeng gawin ito. May karapatan ako. Akmang lalapit siya sa akin, ngunit mabilis siyang hinarangan ng mga gwardya. Wala kang karapatan sa bahay na ito, lalo na sa buhay ko. Umalis ka na, bago ko pa maisip na isama ka sa mga demanda laban sa asawa ko. Kalmado kong sabi. Bagaman sa loob ko ay gusto kong isigaw ang lahat ng sakit.
Pinanood ko siyang kaladkarin palabas, umiiyak at nagmumura. Ang makita siyang ganoon ay hindi nagbigay sa akin ng saya, kundi ng isang malalim na pagkaawa. Awa para sa aming dalawa na naging biktima ng kasakiman ng isang lalaki. Pagkatapos ng kaguluhang iyon, hinarap ko ang mga board of directors sa pamamagitan ng isang emergency video call. Marami sa kanila ang nag-aalinlangan, natatakot na bumagsak ang presyo ng stocks ng Race Group, ngunit tumayo ako ng matuwid. Sa harap ng screen, ipinakita ko sa kanila ang bagong plano, ang muling pagbabalik ng dangal ng kumpanya sa ilalim ng aking pamumuno nang walang bahid ng korupsyon. Nang matapos ang lahat, dinala ako ng aking mga paa sa master bedroom. Mabigat ang hangin dito, puno ng amoy ng pabango ni Marco na tila dumidikit sa bawat hibla ng kurtina. Dahan-dahan akong lumapit sa malaking bintana at binuksan ito ng malapad. Hinayaan ko ang sariwang hangin na pumasok, ang simoy na nagmumula sa mga puno sa labas. Gamit ang aking mga kamay, hinila ko ang mga itim na kurtina at hinayaang tumama ang sikat ng araw sa madilim na silid. Ang init ng liwanag ay tila isang haplos ng pag-asa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang maliit na paghinga ng kaluwagan. Wala na ang bigat ng pagpapanggap. Malaya na ako, bagaman ang kalayaang ito ay may kasamang mga sugat. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang tumunog ang doorbell. Isang delivery man ang may dalang isang malaking kumpol ng puting liryo, ang paboritong bulaklak ni tatay. Walang pangalan ang nagpadala. Tanging isang maliit na card ang nakasabit sa tangkay nito. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila yelo na dumampi sa aking balat. Ang simula pa lang ito, Isabela. Hindi lahat ng nakabaon ay nananatiling patay. Nabitawan ko ang card. Ang mga puting talulot ng liryo ay tila naging mga saksi sa isang bagong panganib na hindi ko pa nakikita. Sino ang nagpadala nito? At ano ang ibig sabihin ng mensaheng iyon? Ang aking tagumpay laban kay Marco ay tila isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking laban na ngayon pa lamang magsisimula. Iniwan ko ang ingay at usok ng Maynila upang hanapin ang katahimikang matagal nang ipinagkait sa akin. Habang papalapit ang sasakyan sa San Isidro, ang aking bayang sinilangan, unti-unting napalitan ang matatangkad na gusali ng malalawak na bukiran at mga luntiang puno ng niyog. Ang sariwang hangin na pumapasok sa bintana ay tila isang banayad na haplos sa aking mukha. Hinuhugasan ang bawat bakas ng pagod at puot na namuo sa aking dibdib. Huminto ang sasakyan sa tapat ng aming lumang bahay na gawa sa nara at bato. Ang bakod ay balot na ng mga gumagapang na baging at ang pintuan ay tila may dalang mga kwento ng nakaraan. Pagbaba ko, sinalubong ako ng amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga ligaw na bulaklak. Dito, sa lugar na ito, ako ay hindi si Madam Isabela na makapangyarihan. Ako ay si Isay, ang batang mahilig maghabol sa mga paro-paro sa ilalim ng init ng araw. Ma'am Isay, kayo na po ba yan? Isang matandang tinig ang pumutol sa aking pagmuni-muni. Si Mang Carding iyon, ang matapat na hardinero ni tatay na nagbantay sa bahay na ito sa loob ng maraming taon. Ang kanyang muka ay mas kulubot na ngayon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng kabutihan. Ako nga po, Mang Carding. Kumusta na po kayo? Lumapit ako at nagmano sa kanya. Isang tradisyon na matagal ko nang hindi nagagawa sa gitna ng marangyang buhay sa lungsod. Mabuti naman po, ma'am. Matagal na po kayong hinihintay ng mga rosas ng inyong ama. Tila nalalanta na sila sa pangungulila sa inyong pagbabalik. Sabi niya, habang iginagaya ako patungo sa likod bahay. Doon, sa gitna ng hardin, nakita ko ang mga halamang rosas na dati ay pinagmamalaki ni tatay. Ang ilan ay tuyo na. Ang iba naman ay natatakpan na ng mga damo. Kinuha ko ang gunting na panghardin at naupo sa lupa.
Hindi ko inintindi ang dumi na kumakapit sa aking mamahaling damit. Sinimulan kong gupitin ang mga tuyong sanga. Dahan-dahan, tila bawat hiwa ay pag-alis din ng mga tinik na nakabaon sa aking puso. Ang aking mga kamay, ang mga kamay na tinawag ni Marco na magaspang at pangit, ay muling nakaramdam ng koneksyon sa lupa. Dito, ang bawat gasgas at dumi ay hindi tanda ng kapangitan, kundi ng paglikha ng bagong buhay. Nang sumapit ang hapon, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa aming bubong na yero. Pumasok ako sa loob at naupo sa sahig ng beranda. Bitbit ang isang lumang kahon ng mga liham na nakita ko sa ilalim ng kama ni tatay. Ang tunog ng ulan na bumabagsak sa bubong ay lumilikha ng isang maindayog at payapang musika na tila nagpapatulog sa bawat takot na nararamdaman ko. Binuksan ko ang isang liham na may petsang bago pa ako isilang. Ang sulat kamay ni tatay ay matatag at puno ng karakter. Ngunit habang binabasa ko ang bawat salita, ang aking hininga ay tila nagbago ang bilis. Binabanggit doon ang ama ni Marco. Isang utang na loob na hindi ko kailanman nalaman. Tinulungan ni tatay ang pamilya ni Marco noong sila ay wala pang makain. Binigyan sila ng puhunan upang makapagsimula. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Ang kabutihan ni tatay ang naging mitya ng pagkakataon ni Marco na makalapit sa aming pamilya. Isang pagkakataon na ginamit niya upang sirain ang mismong taong tumulong sa kanila. Ang utang na loob na dapat sana ay nagbubuklod sa amin ay ginamit niyang sandata para sa kanyang sariling kasakiman. Biglang may tumunog na sasakyan sa labas ng aming gate. Inaasahan ko na si Marco yon, darating para magmakaawa o manakot. Ngunit ang bumaba mula sa isang itim na SUV ay isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 30. Maayos ang pananamit at may dalang isang profesional na aura. "Magandang hapon. Kayo po ba si Miss Isabella Reyes?" Tanong niya habang iniaabot ang kanyang card. "Ako si David Alejandro, ang inatasang maging legal at strategic consultant para sa inyong bagong proyekto sa San Isidro. Ipinadala ako ni Attorney Ramos." Tumingin ako sa kanya ng may pag-aalinlangan. Matapos ang lahat ng naranasan ko kay Marco, ang tiwala ay isang bagay na tila napakahirap ng ibigay. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, malinaw, direkta at walang halong malisya. Ngunit sa likod ng kanyang formal na ngiti, may kung anong nagsasabi sa akin na ang kanyang pagdating ay may dalang higit pa sa simpleng trabaho. "Nandito po ako para tulungan kayong bawiin ang lahat ng nararapat sa inyo at higit sa lahat, para protektahan ang mga lihim na pilit itinatago ng mga taong nakapaligid sa inyo." Dagdag niya sa isang mahinang boses na tila isang babala. Sino-sino ang mga taong ito? At bakit tila mas marami pang nakatagong panganib dito sa aking kinalakhang bayan kaysa sa magulong lungsod ng Maynila? Ang aking paghahanap ng kapayapaan ay tila magiging isang panibagong paglalakbay patungo sa katotohanang matagal nang ibinaon ng panahon. Pakikinig. Hindi na kailangan ng korona para malaman kung sino ang tunay na reyna. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan habang nakatayo ako sa harap ng malawak na lupain ng San Isidro. Ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na nagbibigay ng basbas sa aking bagong simula. Ngayong araw, formal naming ilulunsad ang Reyes Heritage Park, isang proyekto na hindi lamang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pagbuhay muli sa dangal ng aking ama na muntik nang malunod sa kasakiman ni Marco. Sa tabi ko, si David Alejandro ay tahimik na nakatayo. Hawak ang mga asul na plano ng gusali. Ang bawat kilos niya ay puno ng respeto at profesionalismo. Walang malisya, walang pagtatangkang kumuha ng atensyon. Sa nakalipas na mga linggo, siya ang naging kanang kamay ko sa pag-aayos ng lahat ng legal na gusot na iniwan ng aking asawa. "Madam Isabella, handa na ang lahat sa entablado. Ang mga mamamahayag
At ang mga tao sa bayan ay naghihintay na sa inyong pahayag, mahinahong sabi ni David. Tumango ako at nagsimulang maglakad. Ngunit bago ako makarating sa harapan, isang pamilyar na anyo ang humarang sa aking daan, malapit sa tarangkahan. Kung hindi ko siya titingnan ng mabuti, hindi ko makikilala ang lalaking nasa harap ko. Si Marco. Wala na ang kanyang mamahaling tuksido, wala na ang amoy ng kanyang imported na pabango. Ang kanyang suot na polo ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay tila hindi naayos ng ilang araw, at ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng takot. Bella, please, kahit sandali lang. Ang kanyang boses ay nanginginig. Malayo sa mapagmataas na tono na naririnig ko sa ballroom noong huli kaming magkita. Huminto ako, ngunit nanatili akong may distansya sa kanya. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding habag sa kinahantungan ng isang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Anong ginagawa mo rito, Marco? Hindi ba't dapat ay abala ka sa pakikipag-usap sa iyong mga abogado? Tanong ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may pait na hindi maikakaila. Wala na akong pambayad sa kanila, Bella. Iniwan na ako ng lahat. Si Kirsten, kinuha niya ang huling pera sa lihim kong account at naglaho na parang bula. Wala na akong matuluyan. Nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng kahit anong trabaho rito. Sa proyekto mo, kahit tagahakot ng semento, kahit tagalinis ng basura. Huwag mo lang akong hayaang mamatay sa gutom. Lumuhod siya sa harap ko. Ang kanyang mga kamay ay pilit na gustong humawak sa laylayan ng aking damit. Dahan-dahan akong umatras. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay ayaw dumampi sa akin dahil magaspang daw ako. Ngayon, ang mga kamay na yon ay marumi at nanginginig sa desperasyon. Marco, ang pagkakaiba natin ay simple lang. Noong wala tayong komportable na buhay, nagtrabaho ako ng maigi dahil mahal kita at ang pangarap natin. Pero ikaw, noong nakuha mo na ang lahat, nakalimutan mo kung paano maging tao. Ang race heritage ay para sa mga taong marunong rumespeto sa pinagmulan nila. Kung gusto mo ng trabaho, pumunta ka sa ahensya at dumaan sa tamang proseso. Hindi dahil asawa kita, kundi dahil tao ka na kailangang matutong bumangon mula sa sarili mong putik. Direkta kong sabi sa kanya. Tumalikod ako at hindi na lumingon muli. Sa aking pag-akyat sa entablado, sinalubong ako ng masigabong palakpakan ng mga tao. Doon, sa harap ng lahat, ipinahayag ko rin ang pagtatayo ng Isabella Foundation, isang institusyon na tutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa pananalapi at emosyon. Gusto kong makita nila na ang bawat sugat ay pwedeng maging pilat ng tagumpay. Nang matapos ang okasyon, naupo ako sa isang bangko sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Tumingin ako sa aking mga palad. May mga bagong kalyo ang aking mga daliri mula sa paghahalaman at pagtatrabaho. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na ikinakahiya ang mga ito. Ang bawat gasgas ay simbolo ng aking kalayaan. Ma'am, heto po ang kape. Malamig na ang simoy ng hangin. Iniabot ni David ang isang tasa ng mainit na kape. Salamat, David, sa lahat ng tulong mo, sabi ko habang tinatanggap ang tasa. Trabaho ko po ito, ma'am. Pero higit pa roon, karangalan kong makita ang muling pagbangon ng isang totoong race. Sagot niya ng may tipid na ngiti bago lumayo para bigyan ako ng oras sa aking sarili. Nakatitig ako sa papalubog na araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila. Isang napakagandang tanawin na tila nagsasabing ang gabi ay darating, ngunit ang bukas ay laging may dalang bagong liwanag. Wala na ang galit sa aking puso. Tanging ang pagnanais na lamang na mamuhay ng may katotohanan. Ngunit sa gitna ng aking katahimikan, isang alaala ang muling bumalik. Ang sinabi ni Marco tungkol sa pagkamatay ni tatay. Habang tinitingnan ko ang malawak na lupain, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin.
Kung hindi lang si Marco ang may kasalanan, sino pa ang may kinalaman sa gabing nawala ang huling hininga ng aking ama? Sa dinami-dami ng tagumpay na nakamit ko ngayong araw, bakit pakiramdam ko ay may isang madilim na anino pa ring naghihintay sa dulo ng aking landas? Ganito na lang ba? Ang bawat hakbang ko ba palayo sa nakaraan ay may kasunod na bagong lihim na pilit akong hinihila pabalik? Ang katotohanan ay parang sugat na matagal nang natuyo. Akalain mo ay magaling na. Ngunit kapag muling binuksan, ang hapdi ay kasing sariwa pa rin ng unang araw. Nakaupo ako sa tapat ng lumang mesang kahoy ni tatay, habang sa labas ay dahan-dahang gumagapang ang dilim sa buong San Isidro. Sa harap ko ay ang pulang folder na nakuha ko sa vault ni Marco. At sa tabi nito ay ang isang maliit na digital recorder na ibinigay sa akin ni David kaninang umaga. Madam Isabela, baka hindi niyo pa kayang pakinggan ito ngayon. Malumanay na paalala ni David. Habang nakatayo siya malapit sa bintana, pinapanood ang pagsayaw ng mga puno sa ilalim ng malamig na hangin. Kailangan ko itong malaman, David. Hindi ako makakahinga ng maluwag hanggat may mga tinig pang nakabaon sa alaala ni tatay. Sagot ko, ang aking boses ay matatag, ngunit may bahid ng panginginig. Dahan-dahan kong pinindot ang button ng recorder. Ang katahimikan sa silid ay tila naging mas mabigat habang hinihintay kong lumabas ang unang tunog. Mula sa maliit na speaker, narinig ko ang boses ni tatay. Mahina, hirap huminga, ngunit puno ng dangal. Kasunod nito ay ang boses ni Marco, ngunit hindi ito ang boses ng asawang kilala ko. Ang kanyang tono ay puno ng lason, malamig, at walang kahit anong bakas ng respeto. Pirudahan mo na ito, matanda ka na rin naman. Ang anak mong si Isabela. Alam niya ang lahat ng ito. Siya mismo ang nagsabi sa akin na pagod na siyang mag-alaga sa isang amang wala ng silbi, kundi ang magpabigat sa kumpanya. Ang boses ni Marco sa recording ay tila isang malakas na dagundong sa loob ng aking ulo. Napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng mesa. Ang aking mga kuko ay tila baon na sa kahoy habang naririnig ko ang bawat kasinungalingang binitawan ni Marco sa aking ama sa huling gabi ng kanyang buhay. Hindi lang pera ang ninakaw niya. Ninakaw niya ang tiwala ni tatay sa akin. Pinaniwalan niya ang aking ama na ako, ang kanyang kaisa-isang anak, ay tinalikuran siya sa sandaling pinakakailangan niya ako. Narinig ko ang mahinang paghikbi ni tatay sa recording. Isang tunog ng pagkabasag ng isang pusong wala ng ibang kinapitang pag-asa. Hindi magagawa ni Isabela yan. Mahal ako ng anak ko. Mahal ka? Tumingin ka sa paligid. Nasaan siya? Wala rito. Dahil mas gusto niyang kasama ako sa pagpaplano ng bagong buhay namin nang wala ka. Patuloy ni Marco kasunod ang tunog ng pagbagsak ng isang baso. Matapos iyon, wala na akong narinig kundi ang mabilis na paghinga ni tatay hanggang sa tuluyan itong tumigil. Pinatay ko ang recorder. Ang katahimikan sa silid ay tila sumasakal sa akin. Ramdam ko ang pag-akyat ng isang matinding init mula sa aking dibdib patungo sa aking lalamunan. Isang sigaw na hindi mailabas. Isang bighating masyadong malalim para sa mga luha. Ang aking ama ay namatay na iniisip na ipinagpalit ko siya para sa isang lalaking tulad ni Marco. Namatay siyang may dalang bigat na hindi naman dapat sa kanya. Isang matinding laro ng isip, madam. Pinatay niya ang loob ng inyong ama bago pa man tumigil ang kanyang puso. Sabi ni David, ang kanyang boses ay puno ng simpatiya. Tumayo ako mula sa aking upuan. Ang aking mga binti ay tila nanginginig. Ngunit ang aking paningin ay naging malinaw na parang kristal. Tumingin ako sa labas, sa dilim na bumabalot sa San Isidro. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa aking puso ay tuluyang naglaho. Wala na ang Isabela na marunong maawa. Ang natitira na lamang ay ang Isabela na magsisiguradong ang bawat minutong natitira sa buhay ni Marco sa loob ng kulungan
ay magiging isang impyerno ng pagsisisi. Kinuha ko ang panulat ni tatay, ang mabigat na fountain pen na palagi niyang gamit. Hinamas ko ang bawat ukit nito. Dito, sa mismong mesang ito, kukunin ko ang lahat ng hindi nakuha ni tatay. Hustisya, hindi lang para sa pera, kundi para sa bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata bago siya tuluyang pumikit. David, ihanda mo ang lahat. Gusto kong malaman ng buong bansa ang ginawa niya. Hindi ko siya hahayaang mabulok lang sa kulungan ng tahimik. Gusto kong maramdaman niya ang kahihiyang ibinigay niya kay tatay sa harap ng buong mundo. Ang aking boses ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa hating gabi. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga ulap, naupo ako sa beranda. Pinagmamasdan ko ang mga rosas ni tatay na ngayon ay muling bumubukadkad. Ang bawat talulot ay tila bumubulong ng kapatawaran. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, alam kong may isa pang huling hakbang akong kailangang gawin. Isang tanong ang nanatili. Sapat na ba ang pagkabilanggo ni Marco para mahugasan ang dugo sa kanyang mga kamay? O may mas malalim pa siyang kabayaran na kailangang harapin? Ang aking paglalakbay patungo sa ganap na kalayaan ay nasa huling yugto na, at ang dulo nito ay magiging kasing bangis ng bawat pasakit na aking pinagdaanan. Tumingin ka sa akin, Marco. Tumingin ka sa mga kamay na tinawag mong magaspang, pangit, at walang silbi. Nakatayo ako sa kabila ng makapal na salamin sa loob ng silid-dalaw ng piitan. Sa kabilang panig, nakaupo si Marco. Ang lalaking dati ay naglalakad na tila pagmamay-ari niya ang buong mundo. Ngunit ngayon ay tila isang basang sisiw na nanginginig sa ginaw. Ang kanyang suot na kulay dalandan na uniforme ay maluwag sa kanyang nangangayayat na katawan, at ang kanyang mga mata ay wala ng anag-ag ng pag-asa. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang kamay at idinikit ito sa malamig na salamin. Ang aking mga daliri ay matatag. Ang bawat kuko ay maayos ang pagkakamanicure. At sa aking hintuturo ay kumikinang ang isang simpleng gintong singsing na binili ko para sa aking sarili. Hindi ito simbolo ng pagpapakasal sa iba, kundi simbolo ng pagpapakasal ko sa aking sariling kalayaan. Bella, please bawiin mo ang demanda. I'm sorry. Nagkamali ako, nabigla lang ako noon. Mahal pa rin kita. Ang kanyang boses na lumalabas sa maliit na speaker ay basag. Puno ng desperasyon na nakakasuka pakinggan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mahal? Marco, alam ko na ang lahat. Narinig ko na ang huling pag-uusap ninyo ni tatay. Narinig ko kung paano mo siya pinatay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Pinaniwala mo ang kaisa-isang taong nagtiwala sa iyo na tinalikuran ko siya. Iyon ang huling bagay na dinala niya sa kanyang hukay. Ang isiping ang anak niya ay naging kasing sama mo. Biglang natigilan si Marco. Ang kanyang muka ay tila naging abo sa puti. Ang kanyang mga labi ay nanginig ngunit walang salitang lumabas. Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging kasing bigat ng semento. Punong-puno ng hiya na ngayon ay tuluyan ng lumulunod sa kanya. Sa kultura nating mga Pilipino, ang mawalan ng dangal at mapahiya sa harap ng mga taong nagmalasakit sa iyo ay isang parusang mas masakit pa sa kamatayan. Hindi mo lang ako ninakawan ng pera, Marco. Ninakawan mo ako ng pagkakataong humingi ng tawad sa tatay ko. Ninakawan mo siya ng kapayapaan sa kanyang huling hininga. Patuloy ko. Ang aking boses ay nananatiling mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang latay ng latigo sa kanyang pagkatao. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamasakit para sa'yo? Ang makita akong masaya. Ang makita akong matagumpay nang wala ka. Inilabas ko ang isang kopya ng dyaryo at ipinadikit sa salamin. Ang front page ay ang aking larawan, kasama si David at ang mga opisyal ng bayan. Sa harap ng bagong tayong Ray's Heritage Park, ang headline ay malinaw, The Rebirth of an Empire.
Isabella Reyes leads the way to integrity. Habang nabubulok ka rito, Marco, ang pangalan ng tatay ko ay muling nagniningning. Ang bawat sentimong ninakaw mo ay nagagamit na ngayon para sa mga taong nangangailangan. At si Kirsten? Ayon sa huling balita, nahuli siya sa airport habang sinusubukang tumakas bitbit ang mga pekeng alahas na ibinigay mo sa kanya. Mukhang pareho kayong babagsak sa iisang hukay. Sabi ko nang may halong pait at katuwiran. Tumayo na ako. Ayoko nang mag-aksaya pa ng kahit isang minuto sa harap ng taong ito. Narinig ko ang mahina at paulit-ulit na pagkatok ni Marco sa salamin. Nagsusumamo, umiiyak, at tinatawag ang aking pangalan. Ngunit ang bawat tunog ng kanyang kamay sa salamin ay tila wala na lamang sa akin. Wala na ang galit na dati ay sumusunog sa aking dibdib. Ang natitira na lamang ay ang isang malalim na paghinga ng kaluwagan. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw ng hapon. Ang langit ay malinaw at ang hangin ay may dalang amoy ng mga bulaklak mula sa malapit na hardin. Nakita ko si David na nakasandal sa kanyang sasakyan, tahimik na naghihintay sa akin. Hindi siya lumapit, hindi rin siya nagtanong. Ngumiti lang siya, isang ngingiti ng pagkilala sa aking tagumpay. Naglakad ako patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila isang pagpapatunay na ang aking mga paa ay matatag na muling nakatayo sa sarili kong lupa. Ang pilat sa aking daliri ay naroon pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na ito tinitingnan bilang tanda ng kahirapan. Ito ay isang medalya ng aking pagsisikap, isang paalala na mula sa bawat sugat ay may sumisibol na lakas. Tapos na, David. Wala na ang multo ng nakaraan, sabi ko habang sumasakay sa kotse. Ngayon, Madam Isabella, oras na para mabuhay para sa kasalukuyan, sagot niya habang dahan-dahang pinapatakbo ang sasakyan palayo sa madilim na pader ng kulungan. Tumingin ako sa rearview mirror. Ang imahe ng piitan ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan itong maglaho sa likod ng mga luntiang puno. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila paglilinis sa aking kaluluwa. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang katotohanang ang aking puso ay marunong pa ring magmahal, hindi na sa isang taong mapanira, kundi sa aking sarili at sa alaalang iniwan ng aking ama. Ang bango ng mga namumukadkad na rosas sa hardin ay humahalubilo sa amoy ng bagong timplang kape at sariwang hangin ng San Isidro. Nakaupo ako sa beranda ng aming lumang bahay habang ang sinag ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa aking balat, nagbibigay ng init na tila isang banayad na haplos ng pag-asa. Wala na ang mabigat na usok ng lungsod. Wala na ang ingay ng mga kasinungalingang dati ay pumupuno sa aking pandinig. Lumabas si Lola Muring mula sa kusina. Maayos na ang kanyang pagkilos at may masiglang nangiti sa kanyang mga labi. Inilapag niya ang isang platito ng mainit na pandesal sa aking tabi. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang kamay na naging saksi sa aking pagbagsak at muling pagbangon. Madam Isay, ang ganda ng mga bulaklak ngayong araw. Tila alam nilang masaya na ang kanilang tagapag-alaga. Malumanay niyang sabi habang hinihimas ang aking balikat. Salamat, Lola. Salamat dahil hindi mo ako iniwan sa gitna ng bagyo. Sagot ko nang may tunay na pasasalamat. Sa kabilang bahagi ng hardin, nakita ko si David na abala sa pakikipag-usap sa mga inhinyero para sa pagpapalawak ng Isabella Foundation. Huminto siya sandali nang mapansin niyang nakatingin ako. Tumango siya ng may malalim na respeto at isang tipid na ngiti bago muling bumalik sa kanyang ginagawa. Walang pangako ng kasal, walang pagmamadali sa pag-ibig. Ang presensya niya ay sapat na, isang matatag na haligi ng suporta at pagkakaibigang nakabase sa katapatan, hindi sa pangangailangan. Tiningnan ko ang aking mga palad. Ang mga kalyong naroon ay hindi na tanda ng pagiging martir.
o isang babaeng kinalimutan ng sarili. Ang bawat gatla ay simbolo na ngayon ng aking tagumpay. Mga kamay na nagtayo ng isang imperyo mula sa abo ng pagtataksil. Mga kamay na nagbigay ng boses sa mga kababaihang tulad ko na minsan nang minaliit at minaltrato. Si Marco ay nananatiling isang madilim na alaala sa likod ng mga rehas, isang paalala ng katarungang sa wakas ay naisakatuparan. Ang kanyang hiya ay naging kanyang sariling bilangguan, habang ang aking dangal ay naging aking pakpak upang lumipad ng mas mataas pa sa aking pinangarap. Wala nang puot sa aking puso, tanging ang malalim na kapayapaan na nagmumula sa pag-alam na ang bawat luhang pumatak ay naging ulan na nagbigay buhay sa aking bagong pagkatao. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang huni ng mga ibon na punuin ang aking diwa. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila bumubulong ng isang bagong kwento. Hindi na ito kwento ng isang asawang niloko. Ito ay kwento ng isang babaeng muling isinilang. Sa gitna ng katahimikan ng San Isidro, naramdaman ko ang presensya ni tatay sa bawat simoy ng hangin. Alam kong saan man siya naroroon. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ng kanyang anak na hindi lamang nabuhay, kundi nagtagumpay sa pinakamagandang paraan. Ang aking mga kamay ay maaaring magaspang sa paningin ng iba. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamagandang bahagi ng aking pagkatao. Dahil ito ang mga kamay na humubog sa sarili kong tadhana. Tapos na ang gabi. Ang liwayway ay narito na. At sa wakas, ako ay ganap na ng malaya.